Kasi minsan isang panahon, naging controversial ka sa showbiz. Alam natin lahat yan. Ang naging issue ko sa time na yon, nauso yung tukhang. Tumawag sa akin si Kuya umiiyak. Sabi niya, Pogs, kasi nasa listahan ako ng narco watch list ng mga mayor na protector ng drugs. So ginawa ko, gumamit ako. Marijuana at saka yung methamphetamine. Ako pa yung masunurin tao. Ang sabi po nila, mayroong drug test. Sa Tagalog, sinubok ako ang droga. It took me 1 year to be in rehab. Masakit sa akin, syempre. Hindi naman niya ginagawa yun. Maganda naman ang patakbo sa city. So I have to sacrifice. Kilala ko yung brother ko. Ayaw niya maging mahirap ang buhay. May asawa. Pero itong sinasabing ikakasal na at handa ng pakasalan ni Herbert Bautista, si Rufa, bilang kapatid, ano ang feeling mo? Masaya naman ako. Kasal na ba sila? Ayaw ko magsalita. Pero abangan natin. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Ibang klase na naman po itong ihahatid ko sa inyo. Pero bago yan, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik po ninyo sa aking vlog na ito. At this time, pag sinabing Bautista, unang papasok, Herbert Bautista, Harleen Bautista, at Hero Bautista. Sila yung magkakapatid in showbiz na halos magkakasabay na naging miyembro ng That's Entertainment. Pumasok sa showbiz, nagkaroon ng pangalan ng showbiz, at nagkaroon syempre ng maraming rekognasyon. Of course, ngayong gabi, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik, patawagin na natin, kausapin na natin ang nag-iisang Hero Bautista. Hello, Hero! Hello, magandang araw sa iyo. At welcome sa iyong show. Maaari ka mabuhay kahit saan man sa mundo. Yon naman! Nanonood ka? Oo naman. Thank you so much. Kumusta ka na? Mabuti naman ako. I'm good. Ano ang pinagkakabalan mo, Hero? Ginawa namin o natapos namin yung, ako pala, i-extend ako sa movie na Idol, The April Boy Regino Story, directed by Efren Reyes. And ang role ko doon is si Tony Ocampo, na big boss ng Ivory Records dati. Na hanggang ngayon siya pa rin. Nagsisimula na kayo, tapos na o ano na lang? Sa gitna na, pero yung mga extend ako nakunan na. Okay, balikan natin. Sino nga ba si Hero Bautista? Sino nga ba una sa kanila ni Herbert Bautista na nag-artista? Kwentuhan mo naman kami. Nagsimula ito 1977 o 76 na magkaroon ng audition para sa children's show na Kaluskos Musmos. Na ang director ng time na yon is si Mr. Johnny Manahan o Mr. M na ngayon. So siyempre sinama kami ni Airpat sa audition. Dito pa ginawa sa may ABS-CBN pero dating Channel 4. Ang tatay mo ay si Director Butch Bautista. Butch Bautista. Siya po yung nasa Lois Gang. Tapos ngayon si Kuya nag-audition lang. Ako hindi pa, laro-laro lang kasi libre ako sa mga audition. Nung bata kasi ako, meron akong suklay na may sabitan na talaga yan. Talagang susukin ng bag, naglalaro ako. Parang James Dean baga. Ngayon, sabi nila Mr. M, yan, kunin niya si, paano nun, sabi, ay anak ko po yan, sabi ni Airpods. Ako yung nakuha sa audition. Pwede ako nag-audition kasi maliit ako nun, gano'n maliit pa din. Ngayon, sabi ni Airpods, dahil siya naman si Airpods kay Mr. M, kunin mo na rin yung isang anak ko. Si Kuya nga, kinuha na din. So, ikaw pala ang unang napili. Ipinakiusap lang si Herbert. Pero si Kuya nag-audition. siya nag-audition. Siya ipinakiusap, pero ikaw ang ginawa. Yes. Ang bongga. Tapos, ano sumunod nun? Sumunod nun, so we were doing na yung Kaluskos Musmos. Tapos nagkaroon si Kuya ng bibinta ng konti, Flor de Luna. Ako naman, ako yung unang pumasok sa paggawa ng pelikula. Sa magkakapatid. Ang unang pelikula ko ay yung remake ng pelikula nila Boy Alano at si Agana, yung Roberta. Kasama ko naman si Ate Julie Vega. At man sumunod nun, ano yung mga pelikulang nagawa mo? Ang sumunod naman na pelikulang ginawa ko nun ay yung Bandido sa Sapang Bato ni Ninong Rani. Tapos yung Bugoy. And then sunod-sunod na. Ano yung mga sunod-sunod na yun? Para i-recall natin sa ating mga viewers, sa ating mga listeners. Well, yung pangatlo, pang-apat yata, ang pelikula is Darling, Buntis Ka Na Naman. Kasama si Miss Nora Honor. At syempre si Kuya Archie Matranilo III. Kami yung mga anak. Kasama rin si Harleen sa pelikula. And then sunod-sunod na. Acting award? Nagkaroon ka ba ng mga acting award? Well, I was nominated for Roberta. Pero nanalo, syempre, yung kaibigan ko si Mr. Nino Mulak, siya nanalo na sa actor. Pero para sa akin, ang ma-nominate kay award na yun. Para ka nang nanalo nun. Kasabahin mo ba si Nino Mulak? Pero mas na ako na siya mag-movies kasi nag-start siya 2 or 3. Ako, mga 6 or 7 ako nagsimula. Ang bata mong nag-artista? Yes, mga bata kami nag-artista. Buti nakapag-aral ka pa ng maayos. Kasi ang training sa amin ng parents namin, kahit nag-artista kayo, mag-aral kayo. Na kailangan tapusin ang pag-aaral. Nakatapos ka naman. Natapos ka naman. Anong course ang natapos? Fine Arts, major in painting.
dito po sa UST. Nagagamit mo ba siya? Drawing once in a while, pero... Magaling mag-drawing. Opo, kasi po course ko painting eh. Siyempre pag painting, kailangan may mga ano yan, magdodrawing ka ng mga tao, ng mga puno, scenery, landscape. Ang hilig ko ron, yung nude painting. Kasi yung modelo nakadamit, ako yung nakahubad. Sisilipin natin ang magkakapatid na Bautista sa loob ng kanilang bahay. Sino ba si Herbert kapag nasa loob ng bahay? Siyempre, the usual, bilang panganay, siya yung medyo stricto pero nagpapatawa rin. Kasi kasama kasi magkakapatid sa pamilya namin, likas na namin yung magandang sense of humor. So, masaya ang bahay namin, masaya. Si Herbert ba ay kapatid na naglilinis ng bahay, nag-aayos ng bahay? Paano siya magalit? O Training sa amin din kasi maglinis ng bahay dati. Malinis si Mami. Nung mga bata pa kami ni Kuya, minsan na kami ng school bus. So, kailangan namin umuwi. Ang pera namin that time, 50 centavos na lang. Eh, di ba ang pasahe ng mga panahon na yun, 77, 25 cents lang ang jeep. Sabi ni Kuya, uuwi tayo, pero kandungan tayo. Eh, kung magmula sa Beda hanggang bahay, ang babayaran 75 centavos kandungan. Kasi mahaba yung biyahe. Sabi ni Kuya, kasi ngayon kami na school bus, naglalaro kami sa labas. Ganito na lang, maglakad tayo mula dito hanggang bahay. Sige, lakad kami. Sa Beda to? Magmula sa Beda hanggang New York. New York? Yes, New York sa baba. Malis kami na ng mga 4, sa bahay kami 6:30. Saan ba? San Beda? Menjola. Ang layo. Malapit sa Malacanang. Mendiola hanggang dito sa Quezon City? Yes. Nilalakad yun ang magkapatid yun? O tapos? Ayun, ang 25 centimos na ginagamit namin, pambili ng sago, para makainom lang kami habang naglalakad. Oh. Tapos nun? Nag-school bus naman kami. Everyday sa bahay, nilinis ng bahay. Ako yung madalas minsan magluto eh. Kasi pinapanood ko mga magluto. Masarap magluto si Mami Baby. Yes. Oo, adobo, sinigang. Si Kuya naman minsan pag madaling araw, kasi katabi ko sa kwarto yan, sa kamay. Gigisingin ako. Madaling araw yan, nanonood siya ng Betamax pa noon, ng pelikula. Hero. Oh, ano yun? May tanong pa, meron ba tayong tapa? Meron pa. Luto ka nga, kain tayo. Okay. Si Harleen Bautista naman, kumusta naman siya bilang isang kapatid na... Siyempre, nag-iisang babae, parang prinsesa na namin yan. Habang nagtabang-tagal, nagkakaedad kami, ang kala ng mga tao, ate ko siya. Sabi ko, hindi, matanda po ako dyan ng 4 na taon. Kasi minsan pag pinapakita niya ako, parang ate talaga eh. Pero mapagmahal din yung kapatid ko na yan, malambing. Halos kayo magkakapatid ay lovable in showbiz, kinilala, minahal ng mga taga-industriya, pero may kanya-kanya kayong pinagdaanan. Nung mga panahong mag-break o mawala ang relationship ni Romnick Sarmenta at Harleen Bautista, nasaan ka at ano ang ginawa mong payo? Well, ang naging payo ko lang naman nung malamang namin ni Kuya na hindi nagkasundo at nagkawali ng landas, sabi ko lang, maayos naman yan na mas magandang kung hindi nagkakasundo, nagkasama pa kayo, mas gagrabe. So, ang payo ko lang kay Harleen, we have to move on lahat tayo. Hindi masamang tao si Romnick para magalit kami. Pag nakita kami, para kaming magkapatid o magkaibigan pa rin. Kumusta kayo ni Romnick? Okay naman kami. Kasi nung ginagawa niya yung show na Piping, bata pa rin siya noon. So nung nawala na siya sa Piping, tumutuloy yung show, ako yung pumalit bilang Piping. Channel 2 dati. Yung So Gulong yung ng pangalan Palad. dyan, Piping eh. Ah, Kaya okay. nagkaroon ng solo show na siya ang bida, si Romnick, ang title Piping. Okay. So nung nawala siya doon sa show, kasi may ibang project yata, so okay yung naging replacement for the character. Kumusta naman ang pagtanggap ninyo kay Frederick? Si Federico kasi kaklase ko nung high school. So okay naman. Walang Okay kay ni Federico? Kasi magkabarkada kami nung high school sa Immaculate. Diyan. Pag nakikita mo si Harleen, gano'n ba sa kasaya ngayon kay Federico? Masaya naman siya. Okay naman sila. Paano mong nasabing masaya siya? Eh, bigyan ko makita si Harleen na ganun kasaya. Tsaka lagi ko man nakakasama eh. Siyempre, yung mga anak ni Federico, yung anak ni Harleen, para magkakapatid na rin, nagbabanding-banding na rin. Nagbabalak magpakasal yung dalawa. Well, deep naman ang kwento. Sa akin, walang problema sa akin yun. Kailangan lang siguro na ayusin muna yung mga previous marriages nila. Relationship Para nila. maging mas maayos. Yung annulment nila. Yes. Oo, yun. Pero hindi ko alam kung paano ko itatanong sa ito at paano ko to itatawid. Kasi minsan isang panahon, naging controversial ka sa showbiz. Alam natin lahat yan. Ito ay may kinalaman sa droga. Ito ay kasagsagan ng iyong karir ng mga pumutok ito. Anong kwento nito at kailan nangyari yan? Well, lahat naman tayo bilang kabataan, dumadaan tayo sa mga pagsubok tulad na limbawa ng napapabarkada, na influensya ng mga kung ano-anong bisyo. Dumating ako sa point ng mga ganong panahon, ng kabataan ko. Nung kailangan ko ng asawa, naitigil naman. Dumating yung panahon na kailangan magsakripisyo para sa pamilya. Gagawin mo yun. Ang naging issue ko sa time na yun, nauso yung tukhang. Nauso yung mga iba't ibang mayor ng iba't ibang syudad
nasa narco watch list. Ngayon, tumawag sa akin si Kuya umiiyak. Sabi niya, Pogs, kasi nanikin ko Pogs. Sabi ko, asan ka? Sa bahay daw niya pinuntahan ko. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Kasi nasa listahan ako ng narco watch list ng mga mayor na protector ng drugs. Ganun ba? Huwag ka mag-alala. Sabi ko, akong bahala. And then, nakaupo na ako konsyel nun, first term. Inalam ko kung kailan yung drug test. Uncertain pa, nila alam kung kailan. So, ginawa ko, gumamit ako. Marijuana at saka yung methamphetamine. Hanggang sa mag-drug test. And then, positive ako. Tapos, nagkaroon ng privilege speech session. So, sabi ko, pinitang ko yung kapatid ko. Ang kapatid ko po, hindi drug protector. Ako po ang protector ng kapatid ko. Tapos, ang last statement ko, wala dun sa aking speech. Nakalagay dun, sabi ko, ako po yung mas luring tao. Ang sabi po nila, mayroong drug test. Sa Tagalog, sinubukan ko ang droga. Tapos paalam na ako. It took me 1 year to be in rehab. Na-rehab ka? Yes. I voluntarily admit myself to rehab. Isang beses ka lang gumamit noon nung malaman o dati ka na talaga? Nung kabataan ko, lahat ibang malaki ng kabataan ko. Pero nung time na yun, I have to. Ano sabi sa'yo ni Herbert? Patuwa, naiyak syempre. Sabi ko, Kuya, wala na sa'yo yung issue. Nasa akin na. Safe ka na. So, isinakripisyo mo? Yes. Dahil pinaghihinalaan siyang Drug lord protector na mayor. gaano kasakit para sa iyo na yung kapatid mo drug protector na isang mayor? Masakit sa akin, syempre. Hindi naman niya ginagawa yun. Maganda naman ang patakbo sa city. So, I have to sacrifice. Nasira ba si Herbert Bautista sa issue na yun? I don't think so. Kumusta ang pamilya niyo nung ma-issue yan? Suportahan pa rin. Pinupuntahan nila ako. Pero it took them 6 months bago makadalaw. Kasi bawal dalawin within 6 months. Ano naging buhay mo sa rehabilitation center? Kasi ang treatment nila doon, pare-pareho lang. Kung baga sa kulungan, kung inmate ka, inmate ka. Kung pasyente ka, pasyente ka. Pero hindi man lahat ang nare-rehab ng problema sa droga. Merong alcoholism, merong behavioral, merong sugal. So hindi lahat drugs ang nagiging kaso. So anong proseso ginawa sa'yo dito sa loob ng rehabilitation center? Sama-sama kami. Para kaming alam yung mga, siyempre pag preso kinukulong. Ito, ang tawag doon, jailmates. Ito naman yung mga kapatid sa rehab. So, every morning, you have to wake up early to exercise. There's a Sunday and a Saturday na you have to clean yung buong hallway. Lahat kayo, sabay-sabay kayo. Maglilinis nun. Nakatulong ba sa'yo ang pagpaparehab? Yes, malaking tulong. Maraming pumasok sa rehabilitation center pero hindi nagtagumpay at muli silang bumalik sa pagdodroga. Ikaw? You have to discipline yourself. Kasi paglabas ko, inisip ko agad yung mga anak ko na I have to do something good for me and for my kids na maging, kahit pa paano maging halimbawa ako as they go on. Pinagsisihan mo? Pinagsisihan ko rin. Kasi kung di ko naman ginawa yung pag-rehab o paggamit, may issue kapatid ko. Pero maganda yung buhay ko. Kaya lang ang akin doon, I have to make a sacrifice. Para sa akin na rin at the same time. Nung isinakripisyo mo ito, ano ang sabi ni Herbert? Paglabas ko, iba na yung bahay na inuuwihan ko. Kasi syempre lahat naman tao, may pagkakataon para sa pagbabago. Hindi lahat ng mga nadulong sa bisyo, hindi lahat ng mga bad boys o bad girls, walang pag-asa magbago. Paano ka nagbago? Hindi na tuturo sa iyo, tinuturo ngayon sa sarili mo. Ang tagal mo rin nawala, 1 year sa family yes. mo. Ano yung initial reaction mo nung makita mo yung mga anak mo? Natuwa, syempre. Yung paglabas ko, nasa City Hall uli ako, meron akong mga halibit sa aking bata. Nagdobulo ako. Yung anak ko, bigla lumaki, parang ang bilis. Yung bunso ko, niyakap ko. Ilan ba ang anak mo? 2 lalaki. Magkaiba ng mother. So, 2 panganay meron ka. Yes. Yung isa panganay na bunso, kasi wala na eh. Kasi pag nasundan pa yun, ang tawag ng franchise na. Maniningil na ako. I have 2 boys. One 21 years old and one 11. Who's turning 12 this month. So, bali, 2 lang. Ano mga pangalan nila? Si Halbert Aaron Ishua. Yun yung 21 years old. Yes, si panganay. Isa naman si Hunter Jaguar. Siya yung 10 years old. 11, yes. Ay, 11 years old na. Ang mother nila, iisa lang. Magkaiba. Kaya malayo yung gap. Yung mother ng 21 years old, Wala na, ano na kami nun eh. Anal na ako sa kanya. Noon nagpa-anal nga ako sa mga tampuit ko eh. Bakit? Ay, ibang anal pala siya sabi ko. Sorry. bakit sumakay? Hindi ko nakuha! Yes, Hindi joke ko lang. nakuha! Joke lang Hindi yun. ko nakuha! Hindi, anal na kami meron sa Siri family sa Dubai. Kasi doon sila kabase sa Dubai. Pero ngayon, meron kang girlfriend. Sa ngayon, wala. Wala muna. May mga day come and go. Mga nanliligaw, pero dyan lang kayo. Anong klaseng tatay ka ba? Hindi naman ako naging spoil ng anak. I teach them yung value of money. Pag sabi kong walang pera, pasensya na, okay lang. Baka tsaga-tsaga tayo, ito lang ulam natin, hindi kailangan ng... At saka they grew up naman na hindi, like kami rin, hindi kami yung tipong kailangan kotse ko mag-aarbo, damit ko mag-aarbo. Hindi sila ganun. Kasi tinutulong sa nila, wag ganyan, dapat ganito lang. Anong
Anong klaseng kapatid ka naman ni Harleen at ni Herbert? Pag nasa gitna ka kasi ikaw yung taga-balanse. So, binabalanse mo sila? Binabalanse ko sila. Anong klaseng anak ka naman ni Mami Baby at Direk Bautista? Ako yung makulit pero mapagmahal na bata at masunurin. Pero minsan matigas ang ulo. Direktang tanong, alam naman natin, open the book ang buhay ni Herbert Bautista sa showbiz na kung saan ay maligaya ito ngayon sa piling ni Rufa Gutierrez. Alam naman natin yan. Kumusta kayo ni Rufa? Dumadalaw ba si Rufa sa inyo? Nagkikita ba kayo? Wala, pag may mga okasyon, birthday ni Harleen, nakikita kami. Ang totoong isa pang mag-shota, alam mo kung sino? Kami ni Monching. Bakit? Monching Gutierrez, kami dalawa. Joke. Friend kayo niyan eh. Super friend kayo eh, di ba? Anyway, ano ang reaction mo dyan sa relasyong Rufa Gutierrez at Herbert Bautista bilang kapatid? Sa akin kasi, kung saan masaya mga kapatid ko sa kanilang love life, wala akong tutol. We have to move on. We have to make ourselves happy. Kasi may tayong minamahal tayo. We have to show the people na masarap ang may nagmamahalan. At masaya ang buhay, hindi yung puro stress. Kasi pag ang tao na stress, maagang tatanda. At maagang mamamatay. Maagang mamamatay, di ba? Pero dito kay Rufa, nakikita kay ni Rufa, ano masasabi mo sa kanya? Okay ba sa sayo na maging ipag mo siya? Wala problema, okay naman. Kasi nung bata pa naman yan, artista, kilala ko na rin naman siya. Makasama nga ni Harleen sa DATS. So pag may mga rehearsal sila dati, Monday group sila Harleen noong time na yun, kasi may rehearsal studio malapit sa bahay. Minsan sa bahay namin sa Capitol, so nag-rehearse lahat. So, kakilala ko sila. Pero ako hindi ako nag-DATS. Nasa DATS ako pag Saturday. Bakit? Pagka-closing na, yung marami na lahat. Doon ako sa closing. So, hindi ka ba nag-DATS? Hindi. So, si Herbert lang? Originally, si Kuya kinukuha sa DATS. Kaya lang, nagkaroon na siya ng Viva Movies. So, hindi na siya nakapag-DATS. Okay. Tapos si Harleen. Si Harleen lang talaga ang nag-stay sa DATS Entertainment. Pero itong sinasabing ikakasal na at handa ng pakasalan ni Herbert Bautista, si Rufa, bilang kapatid, ano ang feeling mo? Masaya naman ako. Pero abangan natin. Kasal na ba sila? Hindi. Ayaw ko magsalita. Pero hindi pa sila kasal. Kilala ko yung brother ko. Ayaw niya mag-asawa. Ayaw niya pa mag-asawa? Kasi strict ang parents namin. Hindi totoo. Pag-usap na namin yung sa pag-asawa, pero siya sabi para sa kanya, ayaw niya maging mahirap ang buhay, may asawa. So, wala pang balak silang magpakasal ni Rufa? Hindi pa namin malalim na pag-uusapan. What if? Well, attend ako, syempre. Pero ang sabi niya, hindi pa siya magpapakasal? Wala pang plano magpakasal? Hindi namin nadidiscuss yung tungkol sa kanila ni Rufa about yung sa kasal. Pero nung mga bata pa kami, sinasabi niya lagi, ayaw niya mag-asawa. Kumusta na yung annulment nila nung kanyang unang asawa? Wala naman siyang pinakasalan. So, binata siya? Binata siya. Hero, isang tanong, isang sagot. Nakikita bang masaya si Herbert kay Rufa? Yes, nakikita ko naman. Masaya naman ang kapatid ko. Makikita mo sa mata at kilos sa isang tao kung masaya siya sa ginagawa niya. Masaya naman siya kay Rufa. Masaya na ako para sa kanya. Masaya na ako para kay Harleen at kay Fred. So, yung mga kapatid mo ay possible na magpakasal? May mga planong pagpapakasal sa kanilang mga jowa? Hindi natin masabi. Kung ikaw tatanungin, sinong gusto mong unang magpakasal sa dalawa? Kahit sabay, okay lang. Ang kasal kasi, hindi naman hinahanapan ng panahon yan o ng petsa. Kung anong maisipan at kailan maisipan, walang problema sa akin. Kailan kayo huling nagkita ni Rufa? Nung birthday ni Harleen, last year. Tsaka sa DATS reunion. So, ano ang batian ninyo? Bayaw Ay, na? ano lang, wala. Bayaw na? Hip Hindi, hi hello lang. Hi Roops, ganun lang. Hi hero, ganun lang. Hero, ikaw ba, yung love life mo, di ba, wala ka lang rin, zero love life ka ngayon, di ba? May bala ka bang manligaw pa? May bala ka bang may nililigawan ka ba? May syota ka na ba? O ano? Eh, actually, siya na naliligaw eh. Sino? Sila mga babae. Hindi, sa ngayon, sabi ko, diba, they come and go naman eh. Kung merong one night stand, why not? Kung merong gusto ng commitment, why not? Pero ngayon, ayoko muna. Mag-commit muna ako sa trabahong ginagawa ko sa paggawa ng pelikula. Ikaw ay isang artista, ikaw ay isang writer o ano ba? Director. Director, ano ang dinidirect mo ngayon? Nasa YouTube pa siya ngayon at Facebook, yung Ang Biyang, Anghel sa Lupa, panoorin po ninyo. Sino mga bida rito? Kasama sila Archie Adamos, sila Jaime, at saka yung batang na-discover namin, si Biyang. Saan ka mas nag-i-enjoy? Sa pagiging artista o sa pagiging director? Both. Saan mas malaki ang kitaan? Siyempre pag-artista. Pero passion mo ang pagdidirect. Yes, naman ako airpat siguro yun. Gusto mo talaga na mag-direct kaysa mag-artista? You can do both naman eh. Kaya mong gawin yung dalawa na sa totoo lang naman. Kaya isa kang magaling na artista. Tanong ko lang sa'yo, Hero, sa mga pinagdaanan mo, ano ang realization mo? Una, doon sa nasangkot ka sa drugs. Realization ko na sa mga kabataan, I've been there. Huwag niyong subukan, masira ang buhay niyo. Realization mo sa pagkakaroon ng dalawang kapatid na tulad ni Herbert at ni Harleen. Kung ako'y mabubuhay muli,
Kasi pipiliin ko pa rin or mas gusto ko maging kapatid sila. At yung mga magulang ko. Bakit? Kasi andun yung love eh. Andun yung alaga, andun yung suportahan bilang magkakapatid. Sinabi mo na kung ikay muling mabubuhay, gusto mo maging kapatid ulit sila, pati mother and father mo. Tanong ko lang sa iyo direkta. Yung kay Carlos Piulo na usap-usapan na galit siya sa pagulang niya. Bagay, may kanya-kanya naman tayong buhay, kanya-kanya tayong kwento. Ikaw bilang isang mapagmahal sa isang magulang, kung ikaw, si Carlos Piulo, tatalikuran mo ba ang magulang mo? Sabi nga nila, ang bata pwedeng talikuran ng magulang. Ang magulang hindi matatalikuran ng anak. Pero nangyari dito, nagbaliktad. Nagkaroon na siguro ng miscommunication, ng misunderstanding ang both sides ng pamilya. Maayos at maayos din naman yan. Sana, no? Dahil magpamilya sila, Yes. ina sila na. Yun ang pangarap natin, di ba? Hindi lang yung dahil sa meron na tayong gold medal. Achieve. Okay, magla-last question na ako sa'yo. Huwag lang may na ako sa mati. Biology tayo. Okay, si biology. Ano yung branches ng flower? Ano tawag sa flower na sampagita sa ano? Ako may tali, 20-20 ang tawag. Pag walang tali at bumubuka-buka, Iba na yun. Yan yung tawag na my flower. History naman tayo. Sino ang pumatay kay Magellan? Ay, hindi ako. Hindi akong tanongin dyan. Sino pumatay kay Lapu-Lapu? Siyempre, yung nanay ko. Hindi. Sino isda? Yung sa palengke. Pagkahuli kayo tayo agad. Ay, parang wala patutunguhan ang kwentuhan namin sa totoo lang, pero sa totoo lang. Sobrang saya, sobrang nakakatuwa na makausap ang isang Hero Bautista. Hero, may kulang pa ba sa'yo? May pinapangarap ka pa ba? Ang tumangkad. Ay, mahirap na yun. Bali maliit, mahaba naman. Ano na ang mahaba? buhay. Akala ko, kung ano na yung mahaba. Bay, tanongin yung mga chicks mo na yung mahaba. Talaga? Secret. Okay, maraming salamat sa iyo, Hero. Salamat. Thank you so much. Ang saya-saya, punong-puno, siksik, liglig na naman po tayo ngayong araw na ito. Thank you so much sa patuloy na suporta po ninyo sa mga vlog kong ito. Thank you so much sa iyo, Hero. Pwede magsalita ng last words. Sige. Para sa ating mga viewers, huwag po tayong mawala ng pag-asa sa buhay. Lagi po tayong mag-move on kung ano man po ang dagok sa buhay natin. At huwag kakalimutan, tumawag sa ating may likha dahil salamat po ang makakasagot ng iyong mga problema. So, maraming salamat. Maraming salamat. Ang ganda Sunod-sunod na, ulit, ha? Ang ganda Oo. na, ha? Ang aking pong guest ay balikan pala. Ako pala yung guest. Thank you so much. Thank you. Muli, ako po si Morley Alinio na nagsasabi kapag nabuhay ka sa tondo, Mabubuhay ka sa ambang panig sa mundo. yun na yun! Kung kaya mong mabuhay sa tondo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.